Idol, konti lang kinakain mo. No? Ako, diyan ka nagkamali. Actually, malakas akong kumain, nakaka 5 cups of rice ako. Pero hindi sa isang upuan. Kasi kung nakapag-fasting tayo na 16 hours, 12 hours, 20 hours, 24 hours, pag bigla tayong kumain, mabibigla yung siya natin. Kaya pinakamahalaga, pag nag-water fasting tayo, o kahit dry fasting, water fasting, tubig lamang, or 0 calories, like mga tsaa, mga coffee na walang sugar, walang ganyan, BCAA, EAA, walang calories. Basta wag lalagpas ng 2 calories sa isang inuman. And then, ang dry fasting, wala talagang inumin. Pero, hindi porket nag-fasting tayo, hindi tayo gagalaw. Mag-workout tayo, gagawin natin trabaho natin. Tapos at the same time, nag-burn tayo ng calories, fat, kasi nga nakiketosis, autophagy, kinakain yung dead cells, nire-recycle. Pag lumagpas ng 24 hours, that's where the magic happens. Kung ano man yung mga autoimmune disease mo, mga sakit mo, mga insulin resistance, ginagamot na sarili mong katawan. Naki-clear yung mind nyo, mas may lakas kayo, mas may energy. Yun. So, marami akong kinakain, pero mas marami akong galaw. Kaya, deficit. Tandaan nyo, tama kayo, mali ako. Hindi ako ang doctor nyo. Do what works for you. Dapat happy, healthy, and always pray. So, mas marami yung galaw ko, mas marami ako nababurn calorie deficit. Kung gusto ko na ito i-maintain, syempre, calorie maintenance ang tawag dun. And then, kailangan pa rin mag-workout kung di mo mawawala ang muscle. Sinasabi nila, 4 days, kunwari napilayan tayo, bedridden, nawawala yung muscle. Pag na-ACL, MCL kayo, back surgery, malalaman nyo yan. So, pero may tinatawag naman na muscle memory, so malaking tulong. So, ang benefits ng working out, haba buhay, kasi ang una nawawala sa atin yung lakas, yung muscle, at yung flexibility. And then yung motor skills, yung mind-muscle connection. So yun, sana nakatulong.